At this time, ang pag-uusapan naman po natin ngayon is paano ba natin malalaman kung ang isang polynomial is a factor of another polynomial. So malalaman daw po natin ang isang polynomial is a factor of another polynomial kung walang magiging remainder. So that is x minus r is a factor of a polynomial p of x if and only p of r is equal to 0. Tandaan, yung r po dyan, nagre-represent po yan ng remainder. So pag nag-substitute tayo mamaya, pag wala pong matitirang number or magiging 0 yung sagot, ang tawag po dyan, yung given binomial or polynomial is a factor of another polynomial. Let's start. We're going to find out if x minus 1 is a factor of a polynomial x cubed minus 3x squared plus 4x plus 1. Anong ating gagawin? Simple lang. Unang-una, tulad ng ginawa natin kanina sa synthetic division, hahanapin muna natin yung value ng x. So, tulad ng nabanggit ko kanina o sa earlier video natin na kung ang ating divisor, which is x minus 1, ay ganun ang senaryo, agad-agad ang ating maging value ng x is positive 1. Pero kung plus po yan, negative 1. Ang next na hakbang natin ay ilalagay natin lahat or gagawa tayo, kukuhanin natin ang lahat ng numerical value na nandyan sa given polynomial. Di po ba, again, ulitin ko, pag walang number, meron po dito 1. So, ilalagay po lahat natin sila in a horizontal form. Ito po yun. Kasama yung kanilang sign. Pagkatapos po nun, yung value ng x dito, di pa ba may x po tayo dito, ay papalitan natin lahat ng x dito ng positive 1. Ito ang ipapalit natin sa bawat x. Sa makatuwid, yung x cube, yung x doon sa cube, ay lalagyan natin ng x. Ibig sabihin nun, yung x pinalitan natin ng 1, pero yung kanyang exponent ay mananatili. Then 3x squared. Meron tayong x squared, papalitan natin ng 1 yung x doon sa squared. Plus 1. Yung x pinalitan natin ng 1. Of course, drop down na lang natin yung 1. Pagkatapos po nun, ay i-simplify natin. Ibig sabihin nun, i-multiply muna natin yung nasa loob ng parenthesis. Drop down muna natin yung kanyang constant na 1. So that is equals to, ito na po ang nangyari. We have, now, itong number na to, minultiply natin siya ng 3 beses sa kanyang sarili. Remember that any number multiplied by 1, or any 1 multiplied by itself, ay 1 pa rin ang kanyang magiging possible answer. 1 times 1 times 1 is equals to 1. And therefore, 1 pa rin ang kanyang sagot. Ganun din po dito, 1 times 1 is equals to 1. Then, dito sa kabila, this is rather, ito po yun. Then, ito naman po para sa 1. Pagkatapos po natin gawin yan, ang kasunod na po nating hakbang ay simplify. So, ibig sabihin nun, i-multiply natin sila sa isa't isa. 1 times 1, ang kanyang magiging sagot is 1. Negative 3 times 1, ang kanyang magiging sagot is negative 3. Positive 4 plus 1 times 1, that is equals to positive 4. And copy 1. Pagkatapos po nun, pagsasama-samahin natin yung positive and negative numbers. Ibig sabihin nun, yung positive 1, positive 4, and positive 1, pag pinagsama-sama natin sila, that is equals to 6. Since meron tayo ditong negative, subtract na lang natin yung negative na yan. So, magiging 6 minus 3, of course, ang magiging possible answer natin doon is equivalent to 3. At ito na po ang kanyang magiging remainder. Kaya lang, tulad ng nabanggit natin kanina, hindi naman ito ang kailangan natin. Pero mahalaga po siya. Kasi kinakailangan daw yung remainder para masabi natin na factor yung ating pong divisor ay dapat 0. Nagkataon, meron siyang remainder na 3.
And therefore, x plus 1 is not a factor of x cubed minus 3x plus 4x plus 1. Have a nice day.